Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Joshua Diban. Kayo po welcome sa ating Purpose Discussions. Dito po sa Purpose Discussions, we are learning to pray, to prove, to practice, and to proclaim kung ano po ang binabanggit ng salita ng Diyos. And of course, tayo po patuloy na nagdi-deal sa Sabbath School lesson natin pong binubuno week after week. Ano po? Tayo po ay nakatapos na ng second quarter at ngayon po ay papasok na po tayo sa third quarter. At sa third quarter po mga minamahal na mga kaibigan, ay meron po tayong serye ng pag-aaral na ito po ay nakafocus sa aklat po ng Exodus. Ano po? In this quarter ay makakasama po ng inyong lingkod si Pastor Ishmael Perry. Ano po? At magiging time slot po natin ay mangyayari na po ito every Mondays and 6 p.m. So starting next week po ito, makakasama na po natin si Pastor Ishmael. And next week po, starting next week, every Monday, 6 p.m., magiging live na po yung ating pong Purpose Discussions. So ang ating pong Purpose Discussions ay nagpapatuloy po na maging live sa Facebook page po ng Purpose Discussions. And then, meron din po ito YouTube channel, Purpose Discussions po ang pangalan. And then, sa distrito po na inyong lingkod na pinaglilingkuran, ang SDA Southern Quezon 1 District. Ganoon din po ng Adventist Church in Atimonan Facebook page, Hope at Calvary Facebook page, panguna po ni Sir Gideon Pameronag. At by starting next week, hopefully, ay ito po yung magiging may air na rin po sa AWR Batangas. So, saan man po kayo nanonood dyan, ng ating pag-aaral, ay kayo po ay welcome and you can share your thoughts and reflections and your comments. Kung meron po kayong mga idea para atin pong mabigyan ng panahon at mapag-aralan. And of course, I would like to ask your simple gesture na kung saan po kayo nanonood na live ngayon ay inyo pong i-share, care to share, para marami pong may kinabang ng ating pag-aaral. By the way, kung gusto niyo po ng copy ng lesson outline po natin na pinoproduce po natin every week, ay puntahan nyo lang po dito sa caption na itong video at makikita nyo po yung link na nakakonect po doon sa website ng inyong lingkod. And then pagdating nyo po doon, makikita po ninyo yung dalawang maliliit na tab. Meron po doon lesson points and lesson discussions. I-click nyo po yung lesson points and then dadali na po kayo sa page kung saan pwede nyo na po ma-download yung specific lesson outline na gusto po ninyong kunin. Particularly ito pong lesson 1 ng ating po pag-aaral. So, nakafocus po tayo ngayon sa aklat ng Exodus at naniniwala po ako na napakarami nitong ihahayag sa atin ng mga bagong kaalaman. Simula pagkabata po natin hanggang sa tayo po yung magkaedad, mostly sa atin po ay we are really well informed tungkol po sa nangyari sa Exodus. Pero this time, naniniwala po ako na ang lesson natin ay maghahayag sa atin ng mga bagong insights, bagong practical lessons, points na pwede po natin magamit sa ating pananampalataya. So, kung wala pa po kayong copy ng inyong Sabbath School lesson, kayo po ay mag-consult sa inyong district pastor, pwede rin po sa conference. Meron din po tayong mga copy ng lessons sa ating mga application sa phone, meron din po sa website, sa mga online. So, we have many access po. Sana po ay bigyan natin yung ating sarili ng pagkakataon na makakuha ng kopya para tayo po ay sama-samang matututo. At I would like to tell everyone na kung ano man po yung ating pinag-aaralan dito, ay ito po ay just to complement or to give you a fresh start or kickstart tungkol po sa inyo pong matututunan sa lesson. Whatever we'll be sharing here, ito po ay hindi replacement, kundi ito po ay complement. At the same time ay tulong para mas maintindihan po natin ang binabanggit po ng salita ng Diyos. So, Book of Exodus. At ang lesson 1 po natin ay nakafocus po sa pagdurusa or oppression sa English, ang pinagmulan at kapanganakan ni Moses. So, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po'y manalangin. Pagmahal po na yung Panginoon ngayong araw na ito, sa patuloy po namin pag-aaral ng inyong banal na salita, binubuksan po namin, Panginoon, ang panibagong quarter, panibagong series ng lesson sa Sabbath School lesson. Tulungan kami dakilang Diyos na mahanda ang mga kaisipan, maging receptive sa inyong mga mensahe, makuha po namin ang mga practical points
na makakatulong sa aming pananampalataya. Salamat po sa paggabay na igagawad niyo po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So once again, kayo po ay welcome sa ating pag-aaral dito sa 4Ps Discussions. And I would like again to promote kung kayo po ay bagong tune in dito po sa ating pag-aaral, sa bagong series po natin ng pag-aaral. Ang ating pong serye ay nakafocus po sa Book of Exodus. And dito po sa 4Ps Discussions, we did this quarter ay makakasama na po natin si Pastor Ishmael Ferry. At ang magiging pag-aaral po natin ay magiging live starting Mondays, this coming Monday. Ito po yung mag-fall on 6 p.m. So, nandyan po sa screen, makikita po ninyo kung saan po mga specific pages po siya na mai-live. So, hopefully, tayo pong lahat ay makikinabang at magbibigay ng panahon. And I would like to encourage you all to please share, follow, and like para kayo po ay maging updated tungkol po sa mga bagong nilalabas po natin sa ating pag-aaral. By the way, kung gusto niyo po kung gusto niyo po ng copy ng outline, i-click niyo lang po yung link na sa caption po ng video na ito, and then makukuha niyo na po yung lesson outline na pwede niyo po ma-share sa ating mga churches. So, without any further ado, tayo po magpatuloy. Pag-aralan po natin ang lesson 1, pagdurusa, ang pinagmulan at kapanganakan ni Moises. So, very familiar po tayo dito kasi sabi ko simula pagkabata pa lang ay isa sa mga basic na Bible story na pinag-aaralan po natin ay tungkol po sa kwento ni Moses. So talagang makaka-relate po tayo dito and then mas mauunawaan po natin sa pinakamabilis sa paraan. Pero bago po tayo magpatuloy, syempre kagaya po ng ating drill, puntahan po natin ang ating susing talatang sauluhin sa ibang mga nakalagay po doon. Ito po yung nakafocus sa Exodus chapter 2, 23 to 25. Ang sabi dito, pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. So basically, may kita po natin dito yung isang senaryo na ang kalagayan po ng Israel is sila po nasa Ehipto at sa Ehipto sila po ay naging alipin. Yan po ay right after na si Jose po ay mamatay at itong pumalit na hari ay hindi naman sa hindi kilala si Jose kasi tanyag naman si Jose, ayaw kilalanin yung mga gawa ni Jose, ayaw kilalanin si Jose na merong malaking contribution sa Ehipto. So, and then siguro na rin po yung fear na sila po baka ma-overpower ng Israel. So, ginawa silang alipin. And talagang pag sinabing ginawa kang alipin sa panahon ng Ehipto, talagang may pagmamalupit, may mabigat na karanasan. But then, sila po ay tumawag sa Panginoon at ang sabi dito ay narinig sila ng Diyos. Ito po ay napakagandang balita na yung atin pong mga pinagdadaanan sa buhay ay nakakarating sa Panginoon at naririnig ng Diyos ang atin pong mga daing. Ngayon ang tanong, sabi po dito, naalala ng Diyos ang kanyang tipan. Nakalimutan ba ng Panginoon? Actually, hindi po niya nakalimutan kasi bago pa man tumuntong ang Israel, even si Jose, doon po sa Ehipto, nakaprophesy na ang Israel po ay magiging mapapasailalim ng kapangyarihan ng Ehipto sa loob ng 400 taon na mahigit. So alam yun ng Panginoon. Kumbaga, nung time na ito, ng Exodus chapter 2, 23-25, na sila dumaing sa Panginoon, yun yung time na ang Diyos ay malapit na po silang bigyan ng liberty, bigyan sila ng kalayaan mula sa kanilang mga pinagdadaanan. So hindi dahil biglang, oo nga pala, parang nakalimutan sa hindi. Yung sinabi dito na naalala ng Diyos yung kanyang tipan is na pag-unawa ng Diyos na dumating na yung takdang panahon para kanyang palayain ang bayan ng Israel. So yan po yung nangyari, yan po nagsisimula ang ating story sa Exodus. Merong bansa, merong bayan ng Diyos na nasa ilalim ng kapagkaalipin at narinig sila ng Panginoon. So bilang panimulang kaisipan po, ang aklat na Exodus po ay isang makapangyarihang salaysay at basically nakapokus po ito sa paglaya. Hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat na nakakaranas po ng pagdurusa
at pang-aapi. Kaya kapag kung ang kalagayan sa buhay tayo ay mahirap o kaya tayo po inaalipin, feeling natin inaalipin, makaka-relate po talaga tayo sa story kasi yun po yung karanasan ng bayan ng Israel. And then, dahil dito, makikita natin ang pagkilos po ng Diyos para sa kanyang bayan na ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nadaramang inabandona, nalimutan at inaalipin. So, ang pinakang point ng story actually ng Exodus is i-portray ang isang hindi lang basta story ng pag-aalipin kundi yung proseso kung paano po na ang Diyos ay gumawa para magbigay po ng kalayaan. Then, ang mga kwento po natin ng mga pagsagip doon sa story na yon, pagkapalaya sa Exodus, ay nagpapakita po ng patuloy na pakikialam ng Diyos sa buhay ng tao. So, ang Diyos po natin ay hindi siya yung basta lang nilikha tayo and then after tayo nilikha, umalis, and then from the distance, looking at us ay tinitingnan tayo kung tayo magta-thrive or magsa-survive. Hindi po ang ganoon. Kundi ay pinapakita po na aklat ng Exodus na ang Diyos po natin ay merong concern at pumapasok siya sa eksena kung kinakailangan at gumagawa siya po ng paraan para maka-intervene po sa buhay po natin. So, sabi dito, yung pakikialam ng Diyos ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay ng katiyakan sa gitna po ng mga pagsubok. So yun po yung paraan ng Diyos kung paano po siya, yung paraan niya na pakikialam sa atin para bigyan tayo ng kalakasan at katiyakan sa gitna po ng pagsubok. So sa pag-aaral po ng Exodus ay hindi lamang natin maunawaan ang nakaraan, kundi mas makikita rin natin ang mga aral na may kaugnayan po sa ating buhay ngayon. Ano po, i-relate natin at sa ating paglalakbay tungo sa pangwakas sa kaligtasan kay Kristo. So ang ating purpose po for this week, Lesson 1 ay number 1, pangangalaga at pagpapalaya ng Diyos. Number 2, pagtitiwala sa mga plano at paraan ng Diyos. Number 3, pagkatakot at pagsunod sa Diyos. At number 4 is paggabay at pagpapadaloy ng Diyos. So yan po yung purpose po natin for this week. Punta natin ang point number 1, pangangalaga at pagpapalaya ng Diyos. Titingnan po natin dito sa point na ito yung kung paano ba ang Diyos ay nagbibigay ng kalinga sa kanyang mga minamahal, sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. And eventually, kung paano niya ginawa po yung salitang pagpapalaya. So, ito po yung realidad sa pangangalaga po ng Diyos. Sabi po rito sa Exodus chapter 1, 8-12. At may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. As I was saying earlier, hindi siya kilala, kundi ayaw siyang kilalanin, ayaw nitong hari nito kilalanin kung ano po yung ginawa, hindi niya nare-recognize kung ano yung nagawa ni Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, tingnan ninyo, ang sambayanan ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na malakas kaysa sa atin. So when it comes sa pangangalaga ng Panginoon, this is the reality. Sometimes, kahit hindi naman natin ginugusto, dahil tayo po ay nandoon yung provisions, nandoon yung protection, nandoon yung care ng Panginoon sa atin, there are people na natithreaten kahit hindi naman talaga rin intention na magbigay ng threat sa kanila. Kasi as the Lord is taking care of us, ito po yung reality, nag-i-improve yung buhay natin. Gumaganda yung takbo ng buhay po natin. Gumaganda yung direction natin. Nag-i-excel tayo sa maraming bagay. So, sa mga tao na hindi naiintindihan yung ginagawa ng Diyos, para sa kanila, yun ay threat. Pero dun sa mga tao na nauunawaan na ang Diyos ay kumakalinga, na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay may pakialam sa atin, hindi yung threat, kundi it's a blessing para sa kanila. So yun, nakikita niyo po yung pinagkaiba. Ito po, this is the reality ng pangangalaga ng Diyos. There are people who will na ma-appreciate po nila kung ano yung magandang ginagawa ng Diyos at meron mga tao na matithreaten kasi nakikita niya na yung inaalagaan ng Diyos ay nag-i-improve, nag-i-excel sa maraming bagay. And then, meron silang pakiramdam na ma-overpower sila or matithreat yung kanilang existence. Kagaya po na naramdaman ng Parao sa panahon po ni Moses. So, sabi ng Parao, hali kayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng tigmaan ay umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain. So, makikita po natin dito yung
hindi lang siya threatened, kundi yung hari ay meron siyang fear, meron siyang takot na baka itong mga taong ito ay they will in turn against us. Yung parang ipagkano na tayo, traidorin tayo. So ganun yung pakiramdam ng hari noon. That's why dumating siya sa point na sabi niya, kailangan nating i-secure yung mga pwedeng mangyari. Para hindi mangyari yon, unahan na natin. Parang ganun yung sinasabi ng hari na ito. Which is, hindi siya godly, kundi ito po'y kaisipan ng kaaway. Kasi inilalagay ng kaaway sa kaisipan ng parao na itong mga Israelitang ito ay talagang hindi dapat buhayin, or in a case ay hindi dapat i-associate yung sarili sa kanila. Kasi yun nga, dahil nga they are contrary kung ano po yung pamamaraan ng sanlibutan, at basically early Israel ay sumusunod po talaga sa pamamaraan ng Diyos. So continuing on sa verse, Exodus chapter 1, 8-12. Kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Kanilang ipinagtayo si Parao ng mga lunsod, imbakan, ang Pitom at Rameses. Subalit, habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinasusuklaman nila ang mga anak ni Israel. So, ito yung reality sa pag-aalaga ng Panginoon. Kahit pahirapan tayo, kahit bigyan tayo ng maraming pagsubok, kahit pigilan tayo, hindi kayang i-overthrow yung mga tao na kung saan ay Diyos mismo ang gumagalaw para sa kanila. Diyos mismo ang tumutulong para sila po'y mapalagay sa magandang kalagayan. So, may kita po natin dito na yung pangangalaga po ng Diyos ay talagang moving towards na tayo po'y mailalagay sa magandang pwesto, sa magandang kalalagayan. So, at dahil ang Diyos po'y merong pangangalaga, habang sila po'y inaalagaan, ginagawa naman ng Diyos yung proseso kung paano niya palalayain yung bayan ng Israel. And same is true with us. Habang inaalagaan po tayo ng Panginoon, gumagawa din siya ng paraan para makalaya tayo mula doon sa mga bagay na bumibitag sa atin palayo sa Panginoon. So ito po yung proseso ng pagpapalaya ng Diyos. Basahin po natin sa Exodus chapter 2 verses 1-10. At makikita po natin dito, ito po yung the very story from the birth of Moses hanggang sa siya po ay nilagay sa, kasi hindi na siya maitago ng nanay niya. So nilagay po siya sa isang ilad ng table pero maingay pa rin siya. Napilitan yung nanay niya na gumawa ng isang basket at doon siya nilagay, tinago siya doon sa may ilog at binantayan to ni Miriam. So ito po yung story. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito'y maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. So, yung makikita po natin doon yung hindi lang gumana yung mother instinct nitong, sabi na si Jochebed, kundi nakita rin niya na itong batang ito, this could be it. Nandun yung maganda, nandun yung lahat ng pwede niyang maisip na itong batang ito na siguro yung isusugo ng Panginoon na magiging tagapagligtas. So, kunin natin yung isang kaisipan na ito, mga minamahal na mga kaibigan, na sa mga anak po natin, sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sana bilang magulang, ganoon din yung pagtingin natin na itong anak ko na ito siguro yung ibinigay ng Diyos para mas dalong mag-advance yung gawain ng Panginoon. So kasi doon isiniset yung ating kaisipan, yung ating mindset tungkol po sa pagsuporta natin sa ating mga anak. So continuing on, nang ang kanyang makita na ito ay maganda, kanya itong itinago ng 3 buwan. Sipin niyo kung gaano katagal yon. Nang hindi na niya ito maitago pa, ay kinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro at pinahiran niya ng betun at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa tahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa kanya. Basically, si Sarah po yun. Then, noon, ang mga anak, isang araw, ang mga anak po na babae ni Pero ay lumusong po sa ilog upang maligo at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog at kanyang nakita ang basket na sa talahiban na ipinakuha
sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiiyak at kanyang kinaawaan. So take note, itong babaeng ito ay anak ni Pero. So basically sila ay they will submit kasi si Pero ang hari. But then sa halip na mag-submit siya sa paraan ng hari, naramdaman niya yung may pumutok din na mother instinct at nakaramdam siya ng awa sa batang ito. At sinabi ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo. So basically, alam niya na yung batang nakuha niya ay anak ng Hebreo. Pero sa halip na umiral yung kaparehong pakiramdam sa kanyang ama, mas pinili niyang kahabagan, magpakita ng habagat biyaya. At sinabi, ito'y isa sa mga anak ng Hebreo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang mga kapatid na babae sa anak ng Parao, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga? Yung si Miriam po yun. Then mula sa babaeng Hebrea na mag-aalaga sa bata para sa iyo. So makikita niyo yung bilis ng initiative nitong si Miriam at kung paano niya naintindihan yung sitwasyon nila noon. So sa halip na magsumbong siya sa nanay niya, siya mismo gumawa ng paraan para ma-secure yung kanyang kapatid. With the extension, with the help of the mother, of course. So, ito yung proseso ng pagpapalaya. Sinabi sa kanya ng Paraon, umalis ka, ang batang babae umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak na Paraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya't kinuha na babae ang bata at inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Paraon at ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moses dahil sinabi niya sapagkat aking iniyahon ka mula sa tubig. So in the process of ng pagpapalaya ng Panginoon, makikita po natin dito sa nangyari po sa story ni Moses, na ultimong hidden nation ay pwedeng gamitin ng Diyos na paraan para ma-secure yung place ni Moses doon po sa lugar ng Ehipto noon. So napakahirap ng sitwasyon na yun kasi ang hirap mag-fit in unless meron kang, may word ka na backer na nag-back up sa'yo in every situation. So si Moses, yung nanay-nanayan niya na nakapulot sa kanya, yun yung kanyang backup dun sa palasyo. So yung nangyari sa buhay ni Moses ay it will turn out na ganun din yung mangyayari sa proseso ng paglaya po ng bayan ng Israel. So may kita po natin doon na dahil po si Moses ay talagang isa sa pinili ng Panginoon para pangunahan ng Israel, ay ultimong sa mga tao na hindi naman Hudyo during the time. Nakasumpong si Moses ng pagkalinga at pagkilala na siya ay dapat mabuhay, may concern at mayroong pagmamahal. So ito po yung magiging tanong natin o pwede natin maging tanong po dito sa point number 1. Bahagi po ito ng pagsisiyasat. Ano ang iyong mga natutunan sa kwento ng pagbabago sa buhay ni Moises? Kasi pinalaki siya sa Garden of Gethsemane, pinalaki po siya sa lugar ng Ehipto rather, at nakita niyo po yung buhay doon. At sa kabila noon ay meron po yung foundation si Moses kasi lumaki siya sa kanyang nanay. So makikita pa rin doon na kahit siya ay lumaki sa kanyang nanay-nanayan, tatay-tatayan, still nandun pa rin po yung naitanim ng kanyang mga magulang sa kanya kung paano siya kumikilala sa Panginoon. So tayo, time will come, will be like Moses. Ano yung ating mga natutunan sa kwento ng pagbabago sa buhay ni Moses? At pangalawang tanong, ano ang iyong mga iniisip tungkol sa paggabay ng Diyos sa ating buhay? So pinakamadaling salita ay paano mo nakikita yung paggabay ng Diyos? So bilang pagpapatuloy po, dito po sa point number 1, meron pong ilang mga prinsipyo, yung mga naranasan po ng Israel, yung naranasan ng family ni Moses. May mga ilang prinsipyo po tayong kukunin doon na pwede po nating magamit sa ating praktikal na pamumuhay. Number 1 po, makikita po natin yung prinsipyo na ang paglago po ng tunay na pananampalataya ay nagaganap po at naranasan sa gitna ng pagsubok. Like what happened sa panahon po ng Israel. Sa kabila na sila po ay sinisiil, sila po ay pinahihirapan, binubugbog ng
ng Ehipsyo sa panahon po na yon, ay bagaman there are people, masasabi natin na medyo nagwawalan na ng tiwala o nagda-doubt na sa mga pangako ng Panginoon, but then meron pa rin po talaga na pinipili manampalataya na nalangin. Kaya nga po nung yung ating susing talata, ang sabi po doon ay narinig ng Diyos yung kanilang daing. Kasi there are people na merong nananampalataya. So yung pag tayo po'y dumadaan sa pagsubok, mga minamahal na mga kapatid, doon po nagaganap, ay yung pananampalataya po natin ay nagiging ganap at mas lalo pong nagliliwanag po sa panahon ng pagsubok. Another principle po na makuha natin, ang pagpapakumbaba ay nagbibigay po ng daan sa pagtanggap ng tulong at paggabay ng Diyos. So imagine po ninyo kung, especially yung family ni Moses, kung sila po ay naging yung bang masyadong matapang, masyadong wala silang sinasanto, very offensive. I could say, mga minamahal na mga kapatid, na talagang hindi mangyayari na si Moses ay may liligtas during that time. So makikita po ninyo simula sa nanay, sa tatay, even dun sa mga anak, talagang nandoon yung humility. Na itong pagpapakumbaba na ito ang nagbukas ng daan para makuha nila yung matanggap po nila yung tulong at gabay po ng ating Panginoon. Same is true po sa ating panahon ngayon. May mga tao po kasi na lumalapit sa Panginoon, humihingi ng tulong, pero parang mas matapang pa sa Panginoon. So, kung gusto po nating maka-obtain tayo ng favor, maka-obtain tayo ng gabay, magpakumbaba tayo sa Panginoon, mga minamahal mga kapatid. Another principle na makukuha po natin is, ang pagkatatag sa pananampalataya, yung pagiging matatag, ay hindi po nakabase sa kalagayan sa buhay, kundi sa pagkakilala sa Diyos. So it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap, mabigat man yung pinagdadaanan mo o hindi, marangya ang buhay o hindi po yun yung basihan. Ang pinakang basihan po sa pagiging matatag sa pananampalataya ay basically kung paano mo kinikilala at kung paano mo nakikilala ang Diyos sa iyong buhay. Kasi yun yung gumagabay sa atin. Yun po yung nagbibigay sa atin na intuition na kahit anong daanan ko, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. And then, pang-apat po na prinsipyo sa point number 1 is, ang pangangalaga at pagpapalayan ng Diyos ay mas napapahalagahan kapag ito ay ating ipinapaabot din sa iba. Kumbaga, yung extension, yung opportunity, privilege, na ang ibang tao din ay maka-experience ng pangangalaga at gabay ng Panginoon, yun po ay mas na-appreciate po natin. Kasi doon nakikita ng Panginoon na binavalue natin kung paano tayo pinahalagahan at iningatan ng Panginoon. Kasi i-share din po natin sa iba. So sana hindi pa rin yun ipagkait na gawin, mga minamahal na mga kapatid. So that is point number 1, pangangalaga at pagkapalain ng Diyos. Point number 2, pagtitiwala sa mga plano at paraan ng Diyos. So napakahalaga po nitong point number 2 ito kasi minsan dito po tayo nagkakaroon ng misconception kung paano ba natin gagawin na tayo po ay magtitiwala sa mga plano at paraan ng Diyos. Kasi minsan, kaya sabihin natin na nagtitiwala tayo, may mga points sa buhay po natin na parang gusto nating pangunahan, gusto nating saklawan, gusto nating i-twist o i-divert kung ano po yung nakalathala na plano at paraan ng Panginoon. Kaya minsan dito sa point po tayo, nagkakaroon tayo ng problema later on. So tingnan natin yung pagtitiwala sa mga plano at paraan ng Diyos. Ito po yung paraan ng Diyos kung paano po niya hinuhubog yung tiwala natin. Kasi kung sa plano at sa plano, kung sa paraan at sa paraan, marami ang Diyos. Nakalathala yan sa Bible. Yung mga plano niya, yung paraan niya sa buhay po natin, marami siyang paraan. Pero ang pinakang concern talaga ng Panginoon is kung paano niya mahubog sa atin yung salitang pagtitiwala. So tingnan po natin sa Genesis chapter 15, 13 to 16. Ito po yung prophecy ng Panginoon na binigay niya kay Abraham, na sinasabi niya na yung binhi niya, which is yung Israel later on, ay sila po ay magiging alipin po sa Ehipto. Ito po yung prophecy na yun. Genesis chapter 15, 13 to 16. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat mong malaman na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila. At sila'y magiging mga alipin doon at sila'y pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan
At pagkatapos ay aalis sila na may malaking ari-arian. Subalit ikaw ay payapang patutungo sa iyong mga ninuno. Ibig sabihin, mamatay po si Abraham at ikaw ay malilibing sa panahong lubos na ang iyong katandaan. Sa ikaapat na salin ng iyong binhi, ibig sabihin, fourth generation, from the time of Abraham, ikaapat na salin, ibig sabihin 400 years ang lilipas, muli silang babalik rito, particularly Kanaan, sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng Amoreo. So, napakaganda nitong prophecy na ito tungkol sa Israel kasi ipinakita doon yung kanilang kung yung process, kung paano sila magiging tagaibang bayan, ano yung magiging buhay nila doon, paano sila tutulungan ng Diyos, kung paano sila palalayain ng Panginoon, at kung paano sila pagpapalain ng Panginoon. And at the same time, kung ano ang kanilang magiging mission sa Panginoon. So, nandito po yun sa simpleng mga verses na ito. So, himay-himayin po natin. So, basically, sinabi ito ng Panginoon kay Abraham. Kay Abraham, na later naging Abraham. Sino ba si Abraham? Si Abraham, yung ama ng pananampalataya. Yung prominent pagdating sa salitang pagtitiwala sa Diyos. So, binanggit ng Panginoon ito kay Abraham, implying na maniwala ka lang Abraham sa mga plano ko sa iyo. Maaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, pero ito yung mangyayari and ito yung mangyayari sang-ayon sa pagkakasabi ko sa iyo. So, basically, nangyari yon. Pinaniwalaan niya ni Abraham na ang mga kanyang binhi ay magiging alipin, which is nangyari later on. Sila po yung nag-stay doon ng 400 taon. Talaga nangyari po yon. And then, hanggang sa panahon, nasabi doon, hahatulan, ibig sabihin, ay tutuldukan na ng Panginoon yung pangaalipin sa bayan ng Israel. At pagkatapos, which is ma-discover po natin yan sa ating mga pag-aaral na darating sa mga lessons, ay sila daw po ipaalisin ng Panginoon doon, nadala yung maraming ari-arian. Subalit kay Abraham, siya ay magpapahinga sa kamatayan at yung kanyang binhi na nagpunta sa Israel ay babalik ulit sa Kanaan, ibabalik sila ng Panginoon. At ang purpose kung bakit po sila ibabalik doon, sapagkat meron silang mission. At ang mission po nila ay sabi nga dito, pansinin niyo po yung naka-underline sa bandang huli, sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. The purpose is, pinarami sila ng Panginoon para pag dumating yung time na it's judgment time para sa mga Amorites, sa mga Canaanites, sa mga Philistines, na mga nandun sa lupain ng Kanaan, ang Israel ang gagamitin ng Diyos sa paraan to turn them back pabalik sa Panginoon. Yung bansang Israel. So, nakita niyo po yung mission. So, yung paghuhubog ng pagtitiwala ng Panginoon ay hindi po ito yung basta mo lang sasabihin na nagtitiwala ako sa iyo. Hindi yun sapat. Kundi merong ipadadaan sa atin ng Diyos sa mga processes sa buhay po natin na yun po yung when we become able na makilala po yung pamamaraan ng Diyos, then it will result faith. It will result trust sa Panginoon kasi na-recognize natin na yung mga bagay na yun ay ipinahintulot ng Diyos for us to be molded sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon. So, kaya sabi sa Exodus chapter 1 verse 7, ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagan ng mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas, kaya't ang lupain ay napuno nila. So, kasi nakaprophesy na yun na mangyayari talaga sa Israel. So, sa atin ngayon, in our generation, makukuha po natin yung ganitong kaisipan na kung yung pagkakabanggit ng Diyos sa kanyang prophecy sa Israel ay dadami at dumami nga at nangyari yung kanyang sinabi, meron tayong proof at the present time na kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung pangako ng Diyos sa atin, siguradong gagawin niya. Siguradong mangyayari at tutuparin niya para sa atin. Di ba? So napakagandang inspirasyon po yun na pwede natin panghawakan. Kung yung prophecy niya sa Israel naganap, pwede rin mangyari sa buhay natin yung gusto ng Diyos na mangyari para sa atin. So kaya kailangan lang natin, hindi mahalaga mahalaga naman kung ano yung plano at paraan ng Diyos. Pero hindi talaga tayo din mag-focus kasi sometimes yung plano ng Diyos at yung paraan ng Diyos, it doesn't make sense to us. Lalo na kapag tayo po'y kulang sa pagtitiwala, kulang sa pagkakilala sa Panginoon, yung means and yung plans ng Panginoon, sometimes it don't make sense. It doesn't make sense. Pero, kaya ang dinedevelop ng Panginoon sa atin is yung salitang
pagtitiwala. Kaya sabi nga po dito sa Isaiah 55 verses 8 to 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan. Sabi ng Panginoon, sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. So, yung basically sinasabi ng verse na ito na when it comes to understanding the plans and ways ng Panginoon, our mind is very finite, very limited to understand. Sometimes, hindi pa natin kayang i-absorb at i-accept. Kasi nga, yun tayo eh. And because meron tayong bahid ng pagkakasala, we have that tendency to go against the plans and the ways ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya ang dinidevelop sa atin ng Diyos is yung trust, yung paniniwala, yung pananampalataya natin. Nang sa ganon, kahit anong i-execute na Diyos sa na plano ng Diyos, kung ano man yung execute niya na pamamaraan, we can accept it. We can embrace it. We can allow ourselves na tayo po ay to go with it. Kasi nandun yung pagtitiwala. So, mahalaga ang plano at paraan ng Diyos. Mahalaga mo intindihan yon. Pero mas mahalaga sa Panginoon yung ma-develop niya sa atin yung salitang pagtitiwala. So, ang tanong po natin dito bilang bahagi ng pagsisiyasat, paano mo nasasabi na ang isang tao ay totoong nagtitiwala? Di ba? Mahalagang tanong po ito. Ano yung pinaka-basic na basihan mo na ang tao ay merong pagtitiwala? Then, kumusta ang ating pagtitiwala sa Panginoon? Paano mo ito pinapatibay? So, we have our own, based on our experiences, maybe sa pag-aaral ng salita ng Diyos, we have our own definition ng salitang pagtitiwala. So ngayon, pag nakuha mo yung definition na yon at may share natin, paano mo naman personally pinapatibay yung relasyon mo sa natin sa ating Panginoon? So ito po yung ilang mga principles na makukuha natin sa point number 2. Number 1, ang pagtitiwala po sa Diyos ay posible kahit na nasa gitna po ng mga pagbabago at mga hamon. So it's not impossible to trust the Lord. Kasi hindi, sabi nga kanina, hindi basihan yung circumstansya, hindi basihan yung kalagayan sa buhay para magtiwala. Kasi ito yung nakabase kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos sa buhay po natin. Pangalawang prinsipyo, ang pagpapala po ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kundi sa kanyang plano at pag-ibig. So, kung siya ay Diyos ng pag-ibig at yung plano ay siya mismo yung plano niya sa buhay ng tao, siya mismo yung nag-create, siya mismo yung mag-execute, then hindi na mahalaga na mag-focus tayo dun sa pwede nating gawin para makatanggap ng blessing. Kasi yung ating Panginoon, by being a God, nandun na sa Kanya yung kagustuhan na magbigay ng blessing sa atin. Ang kailangan natin gawin ay kilalanin siya at magtiwala sa Kanyang karakter patungo sa atin. Pangatlong prinsipyo po, ang pag-asa sa pagpapalaya ng Diyos ay posibleng makamit sa kabila po ng dagok at pagsubok at problema. So, pwede pa rin tayong palayain ng Diyos. Kailangan lang po nating magtiwala na ang Diyos po natin ay nandyan at siya po ay willing na tumulong sa atin kahit na tayo mismo ay dinadagukan ng napakaraming problema sa buhay. Point number 4, principles number 4 sa point number 2. Anumang bagay na pinahintulot ng Diyos sa ating buhay ay may layunin na kadalasan ay hindi agad natin mauunawaan. So, kaya nga, hindi naman tayo tinawagan kasi ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, to understand everything about Him, about sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, yung mga pamamaraan niya, yung plano niya. Hindi niya ina-expect na maintindihan natin lahat iyon. Ang expectation ng Diyos ay matuto lamang magtiwala sa Kanya, naintindihan man natin lubos or hindi. Kasi in due time, ipapaunawa din talaga sa atin ng Panginoon when we are ready in all aspects, when we are ready by faith, natanggapin yung Kanyang plano at pamamaraan sa buhay po natin. So that is point number 2, pagtitiwala sa mga plano at paraan ng Diyos. Point number 3, pagkatakot at pagsunod sa Diyos. So in this point, mag-focus po tayo dun sa sa dalawang babae na na-recognize ng Panginoon in chapter 1 na ito po ay kinilala ng Panginoon na may takot sa Kanya.
So, pagkatakot at pagsunod sa Diyos. Exodus chapter 1, verses 15 to 18. Sina Zipra at Puwa. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot ng mga Hebrean na ang pangalan ng isa ay Zipra at ang pangalan ng ikalawa ay Puwa. So ito pong dalawang ito, Zipra at Puwa, ay may kahulugan po kanilang name. It means kagandahan, pleasantness, ano po. And then, at kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo, kung babae ay mabubuhay ito. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki? So may kita po natin dito yung ini-highlight ng Panginoon sa story na ito. Kung bakit itong Sipra at Puwa hindi sumunod sa Panginoon, sa Pero, sa Paraon, kasi mas takot sila sa Panginoon. Mas ginagalang nila ang Diyos. So ito po yung mahalagang lesson po sa atin kasi may kita po natin, even in our generation, sometimes may mga tao po na parang mas humihingi ng favor sa mga bagay sa mga tao na nakakataas. Humihingi ng approval, humihingi ng reference, humihingi ng recommendation kasi nga nakakataas, merong backer. Pero dito po makikita po natin na sina Zipra at saka si Puwa, they sacrifice their ministry, they sacrifice kung ano yung kanilang pwedeng pagkakitaan sa panahon po na iyon. Sa halip ay pinili po niyang sundin kung ano yung kalooban ng Diyos. At sabi nga po dito sa story na ito ay pinagpala naman sila ng Panginoon. So yung pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Hindi rin pwede na takot tayo pero hindi tayo sumusunod. Hindi rin naman pwedeng sumusunod tayo sa Diyos pero wala tayong takot sa Kanya. Takot in a sense na respeto, pangunawa, yung ganon. So ito si Zipra at Puwa, mas naging angat sa kanila yung pagkatakot sa Panginoon, which is yun talaga yung gusto ng Diyos. And it's biblical, na talagang i-recognize sa Panginoon sa huling panahon yung mga tao na nagsisikap na gumagawa para sa Kanya. Yung mga tao na pinipilit ang kanilang sarili ng buong puso at makakaya na sumunod sa kalooban ng Diyos. So continuing in the story, verses 19 to 21, at sinabi ng mga hilot sa Paraon, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsyo. Sila'y malalakas at nakapanganak na bago dumating ang mga hilot sa kanila. So makikita po natin dito yung paraan para once and for all ay tumigil si Parao, kahit yung mga kaibigan niya doon sa panahon na yon ay ang ginawa nila, sila po ay nagawa ng dahilan, which is this alibi ay sold din naman ang Paraon kasi na witness niya at naintindihan din niya na higit na mas malakas yung kababaihan ng Israel kumpara sa kababaihan ng Pilistia, na kung saan ay doon naganap yung mga pag-uusap. So makikita po natin na yung kalagayan po sa panahon ni Moses, ni Zipra at Puwa, talagang nakataya yung kanilang buhay doon. Na kapag hindi nila yung nagawa, meron silang pagsisihan sa huli. So, kaya sabi ito, kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot, sa mga taong bayan at dumami at naging napakalakas. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. So, napakahalaga nung ginawa nitong dalawang ito, hindi naman dahil in-honor ng Diyos yung kanilang pagsisinungaling, kundi mas pinili niya yung side ng Panginoon. Kaya siya din po ng Panginoon. So ito po yung kahulugan. After natin na makita yung katakot, syempre ang magiging natural result nun is pagsunod. So ito po yung kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Kawikaan chapter 3 verse 7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sarili mga mata, matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. So, pag sinabing matakot ka sa Diyos, hindi lang ito yung basta sumusunod ka letra por letra sa kautusan, kundi nandun yung buong pagsisikap mo na makalayo tayo sa paggawa ng mali kasi may takot tayo sa Diyos. Like Joseph,
Di ba? Yung story ni Joseph na araw-araw siyang tinutokso ng asawa ni Potiphar hanggang sa siya na corner, pero sa halip na siya magpatalo, pinili niyang lumayo, pinili niyang tumakbo. Yun yung eksakto na makukuha natin lesson dito. So huwag tayong magpakapanta sa ating sarili mga mata, matakot sa Panginoon, at sa kasamaan ay lumayo. Kawikaan 3 verse 7. Sabi naman po sa Gawa chapter 28 verse 29. Ito po yung encounter ni na Peter at ng kanya ilang mga apostles sa kinakaipas, panahon po nila. Hindi ba't mahigpit namin pinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ibig sabihin ay yung so may kita po natin dito na itong sila Pedro at sila Peter ay talagang sinisiil sila na wag sila mag-preach tungkol kay Jesus Christ, wag silang gumawa ng mga ganon. Pero sumagot sila Pedro. Ang sabi dito, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. So, pangalawang paraan ng pagkatakot sa Panginoon ay yung mas kino-consider mo yung paraan ng Diyos kaysa sa paraan ng tao. Mas pinipili mong gawin yung paraan ng Panginoon kaysa sa paraan ng tao. Yan po yung pagkatakot sa Diyos. So, bilang question po dito sa ating point number 3, bahagi pa rin ng pagsisiyasat, paano ka natatakot sa Panginoon? Then, sumusunod ka ba sa Panginoon dahil may takot ka sa Kanya o natatakot ka lang sa Kanya kaya sumusunod ka sa Kanya? So, mahalaga po itong tanong na ito kasi may kita po natin dito kung paano nila binavalue yung fear of God. Kasi pag tayo po yung natatakot sa Panginoon, ang next step na gagawin po natin, susunod tayo sa Kanya. Yun yung natural. So ito po yung mga principles sa point number 3. Ang tamang pagkatakot sa Diyos ay nagdudulot ng tamang pagsunod sa kalooban niya. Tama naman po, di ba? Pag mali yung paraan mo ng pagkatakot, mali din yung paraan ng pagsunod. Kasi nagkakaroon ng misconception. So kailangan tama yung pagkatakot mo sa Diyos, hindi ba yan dahil takot ka mga impyerno o takot ka mga kundi dapat ay takot tayo sa Diyos kasi ginagala natin ng Diyos at susunod tayo sa Kanya. Pangalawang prinsipyo, ang pagkatakot at pagsunod ay nagiging kapitapitagan kapag ginawa ito ng walang pag-aalinlangan kahit may panganib. So yung pagkatakot po sa Diyos, at pagsunod sa Panginoon ay may risk siya. Sometimes darating tayo sa point na parang feeling na rin tayo lang yung tumatayo, tayo lang yung parang tayo lang yung nag-e-effort, tayo lang yung gumagawa ng paraan. Pero sabi po dito, hindi ganoon ang Panginoon. Hindi niya ipapamukha sa atin yung mga pagkukulang. Kaya sa halip, ang gagawin po niya ay gagawa po siya ng paraan para tayo po ay matulungan. So, itong pagkatakot at pagsunod sa Panginoon ay naging kapitapitagan kapag ginawa ito ng walang pag-aalinlangan. So, sana matutunan na natin yon na tayo po hindi mag-alinlangan sa Panginoon. And then, and God will always give blessing, especially dun po sa mga tao na willing sumunod sa Panginoon. Pangapat po na prinsipyo, piliing gawin ang tama at nararapat kahit na nakataya ang ating pagkatao maging ang ating buhay. So, si Josue, yung sina Moses, yung mga nanindigan sa Panginoon, dumaan din sila sa life-threatening part ng buhay po nila, pero pinili pa rin po nilang sumunod sa Panginoon. So, ganun din po tayo ngayon. Pipiliin natin na gawin ko ano yung tama at tayo po ay magsisikap na makapamuhay na nain po sa kalooban ng Diyos na may takot at pagsunod sa Kanya. So, that is point number 3, pagkatakot at pagsunod sa Diyos. Point number 4, paggabay at pagpapadaloy ng Diyos. So, may kita dito yung gabay, at the same time, yung kung paano itinutuloy ng Diyos yung plot story, yung story ng pinag-aaral lang especially ng Book of Exodus. So paggabay at pagpapadaloy ng Diyos. Sabi sa Exodus chapter 2, 11-13, na mga araw na iyon, ito po yung process ng buhay po ni Moses, na mga araw na iyon na makita ng malaki na si Moses, kasi nagkaroon siya ng burning bush experience, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Kanyang nakita ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo na nasa kanyang mga kapatid. Siya'y tumingin sa magkabilang dako at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. So nang siya'y lumabas,
Nang sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo naglalaban at kanyang sinabi sa gumawa ng masama, bakit mo sinaktan ng iyong kasama? So, tutuloy pa din story. Pwede makikita mo sa process na buhay ni Moses. Dumating na yung time na siya nasa hustong gulang na at kailangan nang tumira sa palasyo. Pero kahit ganon, hindi po nakalimutan or kinalimutan ni Moses kung anong dapat niyang gawin. So, isang lesson na po yan. Pangalawa, yung proseso po sa buhay natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon smooth sailing. May mga pagkakataon na dadaan tayo sa napakaraming proseso para tayo pong lahat ay maintindihan kung ano po yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. So, makikita po natin dito na nung makita ng Diyos ni Moses na binubugbog ng Egyptian, syempre nag-alab yung kanyang kalooban at kasi may concern siya sa kapatid. Pero pwede sana mangyari na hindi na siya aalis ng Ehipto. Pwede rin po sana mangyari na hindi niya nabubugbugin, hindi siya gaganti. Papaubayan na lang siya. Okay pa sana ang kalagayan ngayon. So sa process ng buhay po natin, ganun din kay Moses na sometimes tayo po ay lumiliko sa Panginoon, tayo po ay lumalayo sa Panginoon, pero ang maganda po doon, hindi nawawala yung batis, na meron tayong batis sa pwedeng pagsakyan ng atin pong mga life vest para tayo po yung makaangat sa buhay, makaahon sa buhay at sa pananampalataya. So, yan po yung proseso sa buhay ni Moses. Continuing on, Exodus 2:14-15. Sinabi niya, sino naglagay sa iyong bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Natapos si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nang mabalitaan ng Paraon ng bagay na ito, ninais niyang patayin si Moises, subalit si Moises ay tumakas mula kay Paraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya'y umupo sa tabi ng isang balon. So, itong statement na ito sa Bible, it sums up kung paano po nangyayari yung proseso sa buhay natin, sa buhay ng isang tao. Number one, may kita po natin doon na lahat po ng lahat po ng naranasan ni Moses doon ay hindi po tago, kahit nga sa mga tao hindi tago eh. Pero lahat ng yon, hindi naman kalooban ng Diyos na makapatay si Moses, pero lahat ng yon ay bahagi po sa plano ng Panginoon na si Moses ay aalis sa Ehipto at siya po ay kakausapin ng Panginoon at pababalikin sa Ehipto para palayain ng Israel. So, yun po yung proseso. So, may kita po natin na kahit na tayo po ay napakaraming mga pinagdadaanan sa ating buhay or minsan ay parang tayo mismo nagkakamali tayo, nandun pa rin yung gabay ng Diyos to redirect yung buhay po natin. So si Moses, nung siya malaman siya magkasala, gusto siya patay ni Parao, siya po ay bumalik ng punta ng Midian para doon po siya manirahan. So, at then, the rest of the story, makikita niyo po yung sa next mga lesson po natin, doon siya nagkaasawa at doon siya na-meet ang Panginoon in the burning bush experience. So, ito po yung paraan po ng Panginoon para gabayan tayo at pagkapadali based dun po sa naging experience po ni Moses. Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So, yun nga, sabi ko kanina, sometimes it doesn't make sense kung ano yung paraan ng Diyos, pero lahat ng yun ay nagkakalakip-lakip. Hindi para sa Kanya, kundi para dun sa atin na minamahal niya at gusto niyang iligtas. That is Romans 8:28. Kaya sabi nga po sa Kawikaan 16:19, ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. So makikita pa natin doon, okay lang na magplano, okay lang na meron tayong isipin na plano, pero let's always submit it all kasi Diyos po ang nangangasiwa kung ano po ang mga mangyayari. Then Kawikaan 20:24, ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano ngang mauunawaan ng tao ang kanyang mga lakad? So yung paggabay ng Diyos at saka po yung pagpapadaloy ng Panginoon, yun pong lahat ay mas na-appreciate kapag yung lahat ng mga lakad natin, lahat ng mga resources natin ay ipagkakatiwala natin sa Panginoon na siya yung magpapadaloy, siya yung gagabay para yun po yung mapangyari.
Sabi naman sa awit 37:23-24, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. So napakaganda itong verse na ito. Bahagi ng paggabay at pagpapadaloy ng Panginoon yung ang bawat membro ng sambahayan, bawat membro ng iglesia ay nagiging matured, nagiging independent to the point na mawala man ng isa ay magpapatuloy pa rin para sa Panginoon. So, yung mga lakad po kasi ng tao, yan po ay talagang nasasangkapan ng kanyang kabutihan at ng kanyang biyaya. Kasi yun yung tumutulong sa atin na gawin yung tama at kung ano yung makakabuti para sa atin. So, sabi dito, yung mga tao daw po nasa Panginoon, sila nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal dahil ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. So, yan po yung makita pa natin yung 4 P's ng ating lesson for this week, pangangalaga at pagkapalaya ng Diyos, pagtitiwala sa mga plano at paraan ng Diyos, pagkatakot at pagsunod sa Diyos, at paggabay at pagkapadaloy ng Diyos. So in conclusion po, ito po ang binabanggit na conclusion po na rin. Ang aklat po na Exodus ay isang makapangyarihang patotoo sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Mula sa pagkaalipin ng mga Israelita hanggang sa kanilang kamanghamanghang paglaya, makikita po natin ang kanyang aktibong pakikialam sa buhay ng kanyang bayan. Ito po ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa atin ngayon sapagkat kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, ang Diyos na lumigtas sa mga Israelita ay kanyang lumigtas din. Ang kanyang bayan ay walang hanggan at ang kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat. So, yung kapangyarihan ng ating Panginoon na magligtas o palaya, same is true kung paano niya nilikhaan sa libutan at kung paano niya kayang bumago ng buhay ng tao. Kaya hindi sapat na hindi natin na nagsisisi lang tayo, kundi sa halip ay dapat gumagawa rin tayo ng make-up sa mga pagkukulang po natin. Kasi ang Diyos talaga, makikita niyo po dito, sa Book of Exodus pa lang, very busy and doing everything para po sa kapakanan po natin. So, sabi ito, hindi pa sa physical na paglaya, ang Exodus ay sumasalamin sa espiritual na kaligtasan na inaalok ni Jesus. Ang pananampalataya sa Kanya ang susi sa pagtanggap ng tunay na kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. So, kung gusto po nating yung parang yung buhay po natin maitama natin, patuloy lang po tayong umasa sa kaligtasan natin, Panginoon Jesus. Sabi naman po, sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, ang pagtitiwala sa Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na gumagabay sa atin tungo sa pangakong buhay na walang hanggan. Kaya ang Exodus po ay isang kwento ng pag-asa, isang paalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at isang panawagan na ang magtiwala sa Diyos, tayo po ay magiging tayo sa isang kalagayan na parang makapangyarihan sa lahat. So, yun po yung ating pag-aaral for this week. Hopefully, tayo po ay merong nakuha na konting lessons and understanding regarding our lessons. Kung kayo po may comment, meron po kayo idea, pwede nyo pong i-post sa comment section para marami pong may kinabang. So, bago po tayo magtapos sa ating panalangin, nais ko pong i-appeal sa inyo ang awit na ito. Pagkatapos po noon, tayo po ay mananalangin. So, pakinggan po natin isang himig ng awit. Panginoon, iyong dinggin itong aking dalangin, ang samukot hiling, bigyang lakas ang puso ko na para bang gusto nang sumuko sa buhay kong laging bigo. Ngunit umaasa lang sa'yo
umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag ayan na agad akong sumuko. Itong hiling naway dinggin, tulungang aking kayanin. Pagsubok na dumarating, bigyang lakas ang puso ko, na para bang gusto nang sumuko sa buhay kong laging bigo. Ngunit umaasa lang sa iyong pangako. Hawakan mo aking kamay, ako'y nalulupaypay. Umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag ayan na agad akong sumuko. Mahina lang ang puso ko, Panginoon ang kailangan ko. Hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko. Wala nang ibang hinihiling, Panginoon, ika'y sumaaking. Panginoon, ako'y iyong sakupin. Hawakan mo aking kamay, ako'y nanulupaypay. Umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag ayan na agad akong sumuko. At wag ayan na agad akong sumuko. At wag ayan na agad akong sumuko. Tayo manalangin. Panginoon, tulad po ng diwa na kaming inawit, hawakan niyo po aming kamay kung paano po kayo gumabay sa bayan ng Israel, kung paano kayo gumabay sa buhay ni Moses, kina Zipra at kay Puwa. Tulungan kami dakilang Diyos sa kasalukuyan na kami po ay mahubog sa pagtitiwala po sa inyo. At ang aming pong buhay ay uminog sa pagsuko sa inyo pong mga pamamaraan, sa pagyakap sa inyong mga plano, at sa patuloy na paniniwala sa inyong mga pangako sa aming buhay. Panginoon, tulungan kami na gaano man kahirap ang buhay, gaano man karaming pagsubok na ibigay ng kaaway, na kami ay hindi bibitaw, kundi patuloy kami mananampalataya sa inyo. Panginoon, i-bless din ang mga viewers, pagpapalain ng bawat isa, tulungan sila na patuloy na mapalapit sa inyo. Salamat po, Ama, na patuloy po namin kayo makakasama hanggang sa mga darating pa ng mga panahon ng pag-aaral po namin. Panalangin pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So once again, maraming salamat po mga minamahal na mga kapatid sa inyong pagsama sa ating purpose discussions. At again, gusto ko pong i-promote sa ating lahat. Ano po, starting on Monday, ang start na po ng ang ating pong purpose discussions will be live. At ito po ay every Monday na po, 6 p.m. At ito po ay magiging live sa mga sumusunod na Facebook pages and YouTube channel, Purpose Discussions, SDA, Southern Quezon 1 District, AWR Batangas, Adventist Church in Atimonan, ganoon din po sa Hope at Calvary. So, kayo po ay welcome to join us at hopefully ay mas marami pa tayong matutunan. At makakasama po natin sa ating mga pag-aaral na si Pastor Ishmael Ferry. So, maraming salamat po sa muli sa inyo pong pagsama at dalangin ko na patuloy po kayong sasamahan natin Panginoon at sumainyo ang mayamang pagpapala ng ating Panginoon.